watching ETVN Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi saan man kayong nanonood ng Emmanuel TV Network. Ako po si Rick Saludo, ang inyo pong host, writer at programming lead dito sa ETVN Philippines, ang ating broadcaster na Katoliko online. At ngayon po, ang ating pong tutukuyin ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos. At dito sa ating panayam ngayon, natutumbok po sa iba't ibang mga aspeto, mga nangyayari ngayon. Pagdating sa Biblia, kasamahan po natin si Sister Jackie Marzan Tolentino. Siya po ay kasamahan natin sa Episcopal Commission on Bible Apostolate ng ating CBCP, ang kalipunan ng ating mga obispo. At siya rin po ang namumuno sa Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Socorro Perpetuo. Tama o Perpetuo Socorro? Perpetuo Socorro. Okay. So magandang buhay sa inyong lahat. Yan, okay. Every day is a good day to share the Word of God. So, maraming salamat sa inyong pag-imbita and talagang exciting kasi this month is our National Bible Month. So, madami po tayong ginagawa sa buong Pilipinas. At yan po nga ang ating tutumbukin ngayon, hindi lang dito sa Bible Month, kundi sa mga darating puang linggo at buwan. At sa katunayan nga, sa darating na February 2 and 2 to 4, sa lungsod ng Baguio, doon po, nagpapalamig, ang atin pong pagpupulong ng ECBA, ng Episcopal Commission on Bible Apostolate, ng ating Catholic Bishops Conference of the Philippines, na may bago pong pinuno na tutukuyin natin maya-maya. At dyan po ang ating magko-cover at ang magiging sa mga magsasalita doon, si Sister Jackie. Kwento nyo kami doon, Sister. So every 2 years, nagsasama-sama ang lahat ng mga biblical centers sa buong Pilipinas. So almost 20 centers from north to south. So basically, ang nangyayari po, we would like to encourage one another. Paano ba yung creative ways of sharing the Word of God? At ano na ba ang nangyayari sa mga iba-ibang probinsya? Ilan na ba ang taong na tatatouch nila? And nagbe-benchmark kami sa isa't isa at may mga iba-ibang bagong ways to share the Word of God, like using AI, using bibliodrama, at Bible games. So, tinuturo po yon sa activity na itong Feb 2 to 4. Maganda yung nabanggit mo sa AI. Paano pa yung AI? Ginagawa nyo na yan? Ginagawa po. Actually, I'm doing now the 1-minute Ignite Hope na videos na mga short stories that will inspire people about the Word of God. Ano ba yung nakaka-relate sa buhay na ano bang problema nila? And ano bang Bible verse na makiklaim nila? Ano bang story ang pwede nilang hugutan? Halimbawa kung yung orphan siya, story ni Esther. Kung halimbawa, OFW, pwede yan kay Joseph kasi diba, napunta siya sa ibang lugar. So, ano yung mga stories na pwede nilang ma-apply sa buhay nila. Pero may lang isang minuto, tama-tama lang po sa online natin. So, mga Bible animation po ang tawag natin siya. So, yan po, iba't ibang paraan ng paghahatid ng salita ng Diyos na tutukuyin po dito sa February 2 to 4, dito sa Baguio Conference po. Every 2 years lang po ito, kaya talagang sisiguro na yung ma-cover natin ito. At ngayon po, mayroon po silang bagong pinuno. Si Obispo Bartolome Santos ng IBA sa Zambales. At siya po ang ngayong nagmamando dito sa Biblical Apostolate natin. Ano naman paano ang mga programa po natin dito sa ating mga pulong dyan? Sino ang mga, halimbawa, ilan sa mga magsasalita o ano? Sa Manila po, ang area po kasi natin ay NCR. Ang tawag po sa atin as St. Peter Biblical Center. Okay. Ang focus po namin ay kami ang tutulong sa mag-facilitate ng mga iba-ibang activities doon. So that pagkatapos po ng talk, may mga reflection questions, paano po ba nila yung mga action plans nila for their diocese, para po at the end of the 2 days, may action plan na pong magagawa. May plans and programs na lang pwedeng iuwi nila sa kanilang mga iba-ibang lugar. So ito po ay darating na February 2 to 4. Antabayanan po ninyo, magkakaroon po dyan ng coverage ang ETVN at sa mga linggong
darating, unti-unti namin ilalahad sa inyo ang mga nangyari. Ngayon, babalik, tukuyin naman natin sa ang iyong personal journey. No? Paano ba tayo pasok kayo sa Biblia? Ito ba'y matagal nyo nang nagugustuhang basahin at namnamin, ika nga? Nung grade school ako. Grade school? Grade Bata school. pa yan, May Saturday school kami. Okay. Pag pumunta ka doon, makikinig ka ng salita ng Diyos, tapos maglalaro kayo. Pag nasagot mo, may libre kang perfume na eraser, Oo. pencil, stationery. Mga premyo. Premyo! Alam niyo mo, pumupunta ako para sa premyo. Una, hindi pa sa Word of God kasi hindi ko pa alam yun dahil bata pa ako. Oo. Pero yung pala, may seed na plant sa puso ko. The desire to know Jesus even more. And then, sabi ng nanay ko, halika magdasal tayo. Sabi ko, ang haba naman ng rosaryo. Para walang katapusan taon nagdadasal. O kaya, pag Holy Week, ang haba ng dasal. Pero hindi ko alam, iba na pala nangyari sa heart ko. Hanggang ang mandate po ng tatay ko, kailangan magdasal kami ng rosaryo 7 p.m. every day. Lahat kami mong pamilya. Yun yung sinasabi, the family that prays together. Stays together. Stays together. Oo. And with that, malaking bagay para sa akin yun. Una, Ilang magkapatid? 5 po kami. 5, okay. And then, kasama po yung mga pinsan namin, mandatory kami. Balahok lahat. Lahat Oo. po nasa isang sa bahay namin. Oo. Kahit may roll call po kami, kailangan. Hindi ka kakain masyado. Hindi ka nakatawag sa rosaryo. Kaya, malaking bagay para sa amin yun. And yung nanay ko po, ang suporta po niya sa amin ay binigyan po kami ng Bible Encyclopedia. Kasi dati wala naman internet pa, no? And then, ang laro namin nun, pag na-summarize mo yung isang storya, may premyo ka, meron kang meriendang masarap, ganyan. Hindi ko alam, kakabasa ko, dahil gusto kong number 1, na-enjoy ko na siya kasi mga pictures parang comics And then, sabi ko, Lord, ang ganda pala ng storya. Una, akala ko parang imposible yung mga nangyari. Kay Moses, paano kaya nahati yung si Jonah. Parang feeling ko mga imposible ng mga bagay. Pero nung tumanda na ako ng konti, lumaki na ako, mas nakilala ko siya syempre pag during trials, no? Na isang salita ng Diyos pala kayang baguhin ng buhay mo. From hopeless to hopeful. And sabi nga, ang isa sa mga malaking milagro ko sa buhay is, nung nag-asawa ko, after 22 years, bago ako nagkaanak. Aba. Imagine niyo po, na-diagnose ako ng ovarian cancer, and then yung operahan na po ako. And then sabi sa akin, binigyan ako ng vision ng Lord na magkaka-baby ako ng babae. So sabi ko, Lord, kung magkaka-baby ako ng babae, paano yan kung operahan ako ngayong araw? So sabi niya, pumunta ako sa Holy Land at mag-dip ako sa River Jordan 7 times. Katulad ng story ni Naman. Pumunta po ako instead na operahan. Pagbalik ko po, nagulat ng doktor, wala ng cancer. So, teka, hindi ba natin dito? Dapat operahin ka. Dapat operahan. Nasa OR na po yung doktor ko. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Holy Land, Holy Land. Sa Israel, doon. Tapos, lublub Lublub ako, ng 7 beses sa Ilog Jordan, Yeah. no? Yan pong ilog Jordan River, yan po siyempre talagang kilalang ilog sa Biblia. Diyan po bininyagan ang Panginoong Hesukristo mismo, no? At nabanggit nga ni Sister Jackie, diyan din naglublob ng 7 beses si Naaman. Yes. Siya po ay isang Syrian general na naging kitungin. Apo. At nagpunta siya doon sa kay Elisha yata. Ang propeta Elisha tinanong, ano po ang paano ko magagamot? Sabi ni Elisha, pumunta ka sa Jordan, maglublob ka ng 7 beses. Ano ba yan? Parang parang madumi pa yung tubig Oo. sa lugar namin. Hindi siya naniwala, no? Pero sabi nung kanyang kasama, kung meron siyang ibang pinagawa sa'yo, gagawin mo. Pero ito, ba't hindi mo sundin? Ginawa nga niya at nalinis ang kanyang ketong, no? So, yung kayo, pagbalik nyo mula dun sa biyahe nyo, na imbis na hindi na kayo nagpa-opera, ano ang natuklasan? Wala na. Sabi nga ng doktor ko sa USC, yung OB ko, hindi siya makapaniwala na wala na ang cancer. I didn't need any treatment. Oo. Hindi ko kailangan ng chemotherapy, radiation, wala na siya. At ang pinakamatindi,
After 1 month, ang hiling ko, no? Nagkaanak po ako kasi yun po ay milagro. Nabuntis po ako kasi kasi po nag-Life in the Spirit seminar kami, nag-share ako ng Word of God. At nakinig po kay Sister Techi ng Lord, sabi niya, si Abraham at si Sarah, naghintay sila 25 years bago magkaanak. Yung faith na did not withered, no? Hindi siya na, mangyayari. Imagine mo, mag-100 na yung Abraham. Ilang taon na si Sarah. Pero, nangyari. So, binigay din sa akin yung milagro na yun. And sabi ko, halos lang hindi makapaniwala ang buong pamilya. Akala na nagjo-joke ako nung sinabi na buntis ako, pero ayan, kaya po ang pangalan ng daughter ko po is Levi Jordan. Kasi Levi because servant of God, and then Jordan because of River Jordan. And lalo ko kung kinlaim yung Bible verse na walang imposible sa Diyos. So, because of that, nandun na yung desire ko na, pag bumalik ka kasi sa Holy Land, brother, meron desire na binibigay, a mission na binibigay sa si Lord. Ang sa akin talaga is to share the Word of God. No, na nothing's really impossible. How to ignite their hope. And ang sa akin is, you have to be creative in doing that. So, ang best way is really to collaborate, no? That's why we're doing this also na, how can we reach the last, the least, and the lost using different media? And you have to be very creative kasi attention span ng tao yun, napaka-liit. You're watching ETVN Philippines. Diyan nga pumapasok yung libro mo. No? Opo, Kasi yan. kung kailangan, kumbaga, kilitiin ang isipan ng tao pagdating sa Biblia, ito po, merong pong paraan. At ito po ay mga laro. Mga games po, games. Kayo mahilig kayo sa games, di ba? O ito mga games o Bible games. Kwento nyo nga yan. Okay. So, sa Bible games, may iba-ibang activities. So, meron kami good for one day. Yung ginagawa kasi namin ng one day sa NSPS, no? May 12 stations kami, 12 games from Genesis to Revelation. Of course, yung story... Yung pong Genesis to Revelation, yung po mga aklat ng Biblia. Nag-upisa sa Genesis tapos hanggang Revelation. Ginagamit po namin ang acronym na Jesus Christ. Jesus Christ. Yun. So, para mabilis matandaan, no? Journey of Creation hanggang sa dulo sa Revelation kay Kristo. And then, ang una namin is, it's an overview of the Bible na physical games na typical na nilalaro natin nung kabataan natin. Kasi, naisip namin, kailangan yung resources simple para kayang i-duplicate sa iba-ibang lugar. So, for example, yung kay Moses, yung hinati niya. So, ginawa po namin yung bottles. Okay. Na empty bottles saka straw. So, yung tatanggalin mo yung straw, parang di ba hinahati? So, para siya naging relay game. So, yun po yung ways na ginagawa namin. And then, we use also, let's say, popsicle sticks, no? For the books of the Bible. It's like a memory game. So, yun yung mga sample games na ginagawa namin. O kaya, para malaman ng mga bata, ano ba yung mga kasalanan? So, syempre, yung maalala. So, meron kaming balloon game. Sa balloon, naka-attach yung mga iba-ibang scene na you have to pop. Puputukin mo. And then, yung isa naman, balloon game din, nakalagay doon yung gifts and fruits of the Holy Spirit. So, creative siya. And then, ang maganda sa end of the day, meron silang medal. Yan. May medal, syempre, Olympics. Yung rules, of course. Lahat may point system. Lahat yung naka-explain sa kami siya. And, may facilitator na mag-explain para may reflection din. And usually ginagawa namin 4 teams. And then, bago sa lahat, nagtuturo muna kami ng Biblia. Para lahat alam na yung story. So, ang ginagawa namin, kung ano ba, ang topic niya ay Esther, lahat ng members, let's say there are 50 members in the ministry, ang focus na is to study the Word of God through reading the book of Esther. And then magba-Bible share sila. So every year for the last 10 years, ang dami na pong karakter na natutunan sila. And
ang sabi nga po ng isang bata sa akin, "Alam mo ma'am, may nabasa ako sa t-shirt sa Bible Olympics." Oo. Kasi nasa likod yung verse na, "For I know the plans you have for me, plans to prosper me, not to harm me. Plans to give me hope in the future." So Jeremiah 29:11. Kasi ginagawa namin, lagi may Bible verse. Sabi niya, alam mo, na-touch ako nun kasi sabi niya, akala ko yung buhay ko, parang wala bang path. Alam niyo po, yung taong nakabasa na yan, siya po ang, ano ba siya, youth pa no, no? Hindi pa nga siya active sa simbahan. Naging active siya sa church. Hanggang naging head na siya naging actor siya namin sa Cenaculo, naging director na, ngayon sa SOCOM na. Sabi niya, because of that verse, nabago yung buhay ko. And from a participant, siya na ngayon ang tumutulong sa mag-facilitate ng mga activities. So, sabi ko, tingnan mo, isang salita lang, kaya niyang i-transform buhay. Kasi the Word of God is active, alive, and powerful, sabi sa Hebrews. So, yun po yung gagawin ng Bible Olympics na you can order the book, and then with the help of our partner here, na magiging gagawa tayo ng videos that para matunalaman paano ba gagawin siya. So yan, mga video po na gagawin ng ETVN, ito pong iba't ibang mga game, mga laro ng ating kasamahang Jackie sa kanyang libro, Bible Olympics, ay iisa-isahin po natin. Merong paliwanag at saka Biblia rin, babasahin yung verso, paliwanag sa simula. Tapos, isang actual game, yung lalaruin talaga, para makita nyo kung paano lalaruin at mananalo ang ating mga nagba-Bible games. So yan, ang ating, sunod-sunod po yung mga video na yan na darating. Ngayon, at the same time, kung kayo po ay interesado mismong magsimula na sa inyong parokya, ay kontakin po ang ating Ministry of Bible Apostolate sa Archdiocese of Manila. Sila po ay pwedeng kontakin nyo at sila po magre-refer na kay Sister Jackie para matulungan kayo magsimula ng inyong Bible games din. At uunahan ko na kayo kasi sa amin, sa Santuario Sese, gusto ko po na magkaroon kami ng games na yon, no? Oo. Ngayon, meron ka pang ibang klaseng games na aabalahan sa February 21. Yes, Ano po naman yan? Oo. Ito yung, alam mo, pag talaga si Lord ang gumalaw, talagang kakaiba. Yung presidente po ng Gymnastics Association of the Philippines, si Ms. Cynthia Carion, nag-meeting po kami na ang sabi niya nga, ang pangarap niya is to bring the Word of God, no? Sa mga atletang Pinoy. Magsisimula kami sa lahat ng gymnast, from developmental team hanggang doon sa papunta sa World Championship and Olympics, SEA Games and Olympics. Introduce natin ang Panginoon. At ito po, mainam talagang isulong sapagkat ito pong si Cynthia Carion, na nakasama ko rin po nung tayo po nasa gobyerno sa ilalim ni Pangulong Arroyo, siya po ang nagbunsod sa ating Olympic gold medalist, double gold medalist na si Carlos Yulo. Siya po ay talagang nagbunsod sa kanya at kita nyo naman talagang pagdating si Carlos ay pagka nanalo, nakaturo sa itaas. Kwento nyo nga sa amin kung paano ito pinalakas at binigyan ng inspirasyon ni Cynthia. Sabi po ni Miss Cynthia, kwento niya sa amin, sinabi niya kay Carlos Yulo, bago siya, nung time ng Olympics, remember, nung nag-ranking ng first game, nasa dulo siya. Sa overall. Ang hirap pa para isang atleta kung nasa dulo ka. Oo. Paano ka mag-achieve? Paano mo abot yung goal? Paano parang mission impossible, no? Pero sabi niya, magdasal ka. And you give glory to God, no? Before you start, you pray, and then after that, you give glory to Him. And ginawa po yun ni Carlos. Sabi ni Cynthia, hindi ikaw ang bida, si Lord ang gagawin mong bida. Hindi po ba, nung una niyang goal, anong ginawa niya? Pasalamat siya sa Diyos. And yun po yung gustong gawin po ni Miss Cynthia together with us na kailangan po na mag-plant tayo ng seeds of hope and faith, no? Para sila magiging champions of faith ng henerasyon nila. Sabi nga, greatness, no, in sports, goodness in life, all glory to God. Yan. So, ito po, sa 21, lahat ng mga atleta, mga pati coaches, kasama. Kasi kailangan one heart, no, for the Lord. So, mag-train po kami using a leadership program. Nandiyan po yung ating Bible Olympics activities. At the same time, makikilala lang yung sarili nila. Ano ba ang mission nila, no?
Kasi sa atleta, ang buhay iba-iba. May oras sa panalo, may oras na naghihintay, may oras na natatalo ka. Paano ba ang gagawin mo na you are more than the medal, you are more than your performance because you are the child of God. Kailangan there's life after, no? Being an athlete kasi mas malaki ang plano ng Panginoon sa kanila. So, ang journey ng isang atleta, taon, hindi isang araw, isang buwan. So, kung imagine mo, pandala-dala mo yung Diyos. Katulad ni no? Galing lang po ako sa tennis, no? Kay Alex Ayala, alam niyo po, nakita ko siya, bago maglaro, nag-sign of the cross. At ang kwento niya, para siya nag-rosaryo sa bawat laban. Oo. Mag-Our Father siya, and then, ang una niyang gagawin is Hail Mary sa unang tira niya. Pag halimbawa, nakapunto siya, Hail Mary ulit. Pag natalo siya ng isang puntos, mag-Holy Mary siya. Alam niyo, nung sinabi niya, gusto kong talagang maiyak, no? Kasi itong batang, 20 years old siya. Pero she always glorifies the Lord, no? And yung humble spirit nandun. At saka sabi nga niya, ang tanong sa kanya kahapon, saan ba nanggagaling yung fire mo? Alam mo, sabi niya, dugong Pinoy. And then sabi niya, I would like also to thank my parents. Of course, si God, nag-thank you siya sa kay God. Yung ganun klase na bata, na ngayon is conquering the world, no? By storm. Makikita mo yung humility niya and love for Jesus. So talagang I'm very grateful to her, no? Naging symbol siya ngayon, siya yung rockstar. No? So hopefully we will have more like her, no? Kaya itong programa natin, Champions of Faith, no? These are athletes for Christ. Dagdag din natin dyan si Heidelin Diaz, ang ating women's weightlifter na nagbigay din puri sa ating mahal na birhen nung siya ay nanalo, no, sa ating mga sa Olympiada. Oo. So, ito po ay programa na isinusulong ngayon kasama ang Philippine Sports Commission. So, katuwang po natin dito ang mismong mismong agency ng gobyerno para sa development ng ating sports at ang kanilang launching date nitong Champions of Faith. Yan po ang pamagat ng programa. Champions of Faith ay sa February 21, alas 9 ng umaga yan. Ano? Opo, 9 to 5, maghapon. Maghapon po yan sa Rizal Memorial Complex. No? Doon po sa Kamaynilaan. At yan po, traditional na po yan. Kilala na po yung Rizal Memorial Complex, Sports Complex natin. At punta kayo dyan. At inanyayahan natin really lahat ng mga atletang gustong o nag-aambisyong maging atleta, pati mga coach din daw, mga coach, kasi importante talaga na maipwesto ang Panginoong Diyos at ang kanyang salita sa puso ng ating mga atleta. At yan po ay sigurado magdadala sila sa kanila sa malayo. Tama po yan. Talagang naniniwala ako na pag kasama mo ang Diyos, ikaw ay laging panalo sa buhay. So yan po, isa rin po yan i-cover ng ETBN at tatlo na po yan. At siguro, sa ating pagwawakas, anyayahan ko lang si Sister Jackie na manawagan po sa ating mga manonood sa mga isinusulong nating programa para sa Panginoong Diyos at sa kanyang salita. Invite your message to our viewers. So muli, niniyahan namin kayo. Join us sa Pinagbenga Festival sa Baguio, Feb 2 to 4. Nandun po kami sa Baguio para mag-share ng Word of God sa inyo. And sa February 21, sa Rizal po tayo, yung mga atleta, pumunta po kayo sa PSC, no? And 9 to 5 po yan. Sa mga coaches, be ready. Your lives will be amazing because of the Word of God. So, ang huli kong message sa inyo, sa mga taong may mga problema. Magugulat ka, even kabataan, may problema. Nakaka-experience ng iba-ibang difficulty sa buhay nila. Ang Diyos is one prayer away. If you are low bat, ang charging mo is magdasal ka. Pero ang promise niya, malalaman mo lang na nasa Biblia. Hindi mo man maintindihan, so you ask the Lord for wisdom. At ibibigay niya. You ask the Lord to increase your faith. And you will overcome that problem. Kasi hindi ka naman niya bibigyan ng mission na
wala kang dala. Bibigyan ka niya ng tamang tao. Bibigyan ka niya ng tamang resources para magawa mo yung mission mo. Dahil sabi nga, I'll end it with the acronym Jesus. Just help one to know Jesus, to know God. Just educate one. Just serve one. Just understand one person kung saan siya nanggaling, and just save one by telling your story of faith. And that is more than enough. That one life can lead to 500 million. So thank you very much. Maraming salamat sa ating panauhin at collaborator na rin po, si Jackie Marzan Tolentino, at sa atin pong mga programa dito sa ETVN for the Word of God. Nabanggit na po ang Bible Games, Bible Olympics, gayon din ang coverage natin ng darating na pagpupulong ng Bible Apostolate sa Baguio, February 2 to 4, at ang ating Champions of Faith na programas para sa mga atleta at sa Panginoong Diyos at sa Word of God, February 21 sa Rizal Memorial Sports Complex. Samahan niyo po kami, at ito po ang ETVN, Emmanuel TV Network, kasama si Miss Jackie Tolentino, maghahatid sa inyo ng salita ng Diyos. You're watching ETVN Philippines.